So yun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat at syempre welcome back sa channel ko. So yun mga pre, for this video ay ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-prepare ng isa sa pinakamasustansyang pagkain na pwedeng ipakain sa inyong mga fry. So samahan nyo ako mga pre, let's go! So ayun mga pre, sa pag-prepare ng pagkain na to, so kailangan lang natin ang air pump. Ayan, meron ako ditong Sibo na air pump na 1 watt. 2 watts pala. Sorry. So ayun, yung air pump na to matagal na sa akin. So dahil maliit lang yung air pump natin, so gagamitin natin tong empty bottle ng Coke na maliit din. So 290 ml. So ito lang yung gagamitin natin kasi hindi naman masyadong maraming fry sa ngayon na pinapakain natin. At syempre ito yung kanyang BBS cup. So yung cup na to ay nabibili sa Shopee. So pwede ito sa lahat ng pit bottle except lang sa mineral water. So yan, pinaikot ko lang siya hanggang siya ay maging akin. Alright. So ayun mga pre, nilagyan ko na ng tenga. Ayan, plastic lang yan mga pre. So DIY lang tayo, wala tayong gagastusin. Hiningi ko lang yan sa kapitbahay nung wala siya. So kinuha ko lang sa kanila. Alright, so pagkatapos nito mga pre ay ito yung air hose ng air pump natin ay i-connect natin dito. Yung problema paano ko ito makukonect kasi yung isang kamay ko tagahawak ng camera. So siguro i-connect ko muna pagkatapos ipapakita ko sa inyo. So let's go! At ayun na nga mga pre, ayan, na-connect ko na yung air hose dito sa ating Coke bottle. Ayan. So lalagyan natin ito ng tubig. So hanggang dito lang kasi may butas yung tenga. So baka mapaw, sayang naman. So lalagyan ko muna mga pre at update ko kayo. At yun na nga mga pre, nalagyan ko na ng tubig. Ayan, hanggang dyan lang muna yung tubig natin. At syempre kuha tayo ng mahiwagang kutsara. Ayan. So yung una-una natin gagawin dito ay kukuha tayo ng asin. So rock salt mga pre ha. So ayan. So medyo hindi naman masyadong marami, konti lang. So ayan. So ganito lang yung karami yung kailangan nating asin. Pagkatapos ilagay nyo dyan. So ilagay nyo dito sa ating hatchery. Ayan. So stir natin, paikot-ikutin, paikot-ikutin. Ayan. Hanggang siya ay mapasa akin. So ayun mga pre, kukuha tayo ng mahiwagang BBS. At yun na nga mga pre, nandito na ako sa mahiwaga kong refrigerator na napakalaki at walang laman. Alright. So dito sa loob nito ay yung mga lulutuin namin bukas sa aming maliit na karinderya. So ito yung BBS natin na hindi ko alam kung anong brand, basta binuraot ko lang sa aking kaibigan. So okay lang yon, nag-hatch pa naman. So ayun mga pre, depende sa inyo kung anong brand yung gagamitin nyo na swak para sa budget nyo. So ayun mga pre, gamitan natin ng kutsara. So dapat yung kutsarahin para hindi mapanis. So ayan. So ganito lang karami yung ilalagay natin kasi maliit lang yung hatchery natin. Kapag dinamihan nyo, hindi naman lahat mahahatch. So sayang lang. So ilalagay nyo dyan. Pagkatapos ay paikot-ikutin nyo ulit. So ayan. Stir nyo lang mga pre hanggang yung BBS ay bumaba. Ayan. So yung tawag dito mga pre ay sa term talaga ay Artemia. So sa hindi pa nakakilala, ito po ay abbreviated as BBS, Baby Brine Shrimp. Yan. Yun. So pagkatapos itong mahalo, so i-on nyo yung air pump natin para lumabas yung bubbles kasi kailangan nila ng oxygen at syempre kasi salt water yung BBS. So yun yung dahilan bakit kailangan natin lagyan asin. So ayan. So mahina lang yung air pump natin, pero kung meron kayong 3 watts mas maganda. So pwede kayong mag-convert into mas malaking hatchery. So ayan. So dyan lang muna siya mga pre. So hayaan natin sa state na yan. Papaandarin lang natin yung air pump. Siguro nasa 18, 24 or 30, 36 hours. So depende po yan sa brand ng BBS na gamit nyo. So in my case, nag-hatch siya nasa 28 to 32 hours. So meron namang mga BBS talaga na hatch 18 hours, pwede na 24 hours. So again, depende sa brand ng BBS. At syempre,
Depende na rin sa budget nyo. At yun na nga mga pre, 26 hours na ata or 28 hours. So ayan, may mga na-hatch na lumalangoy-langoy. Ayun. So parang maliit na insekto na basta sobrang liit mga pre. So pasensya na kayo kung hindi kayang higipin ng ating camera, pero napakaliit niyan. So ayan oh, tingnan nyo. Yan. So hindi pa fully hatched to lahat, pero kailangan ko nang umuwi kasi alam niyo naman, oras lang lahat, lagi yung hinahabol natin. Pero marami nang na-hatch mga pre, kaya isasali natin to sa pit battle. So let's go. At yun na nga mga pre, wala akong nakitang pit battle, kaya ito na lang yung mineral water na maliit. Ayan. So yung isa nasa Coke. Ayan. So dadalhin natin to sa mga bahay mga pre, at pati tong cup na to, at magpapakain tayo. Let's go! So ayan na nga mga pre, nandito na ako sa ating breeding area ng Rian Aquatics and Accessories. So ayan, so ito yung natira kanina sa battle. Ito yung ipapakain natin dito sa mga fry ng ating Gold Dust Molly. Ayan. So papakainin natin to mga pre para makita natin yung full potential ng mga fry na to. So ito yung first batch ng fry ng ating mga Gold Dust. So titingnan natin kung lalabas ba yung pagka-balloon nila o hindi. So far sa nakikita ko, maganda yung katawan nila, ang tataba. So malamang sa malamang lumabas talaga yung genes ng pagka-balloon nila. So ayun. So maraming salamat sa kaibigan natin si Pare Ray of De La Peña. So dito mga breeder ng ating Platinum King Molly kasabay dito. So ayan. Ito yung mga fry din ng ating Platinum King Molly. Wala, malalaki na yung iba. So dahil malawak yung space nila at konti sila, ang bilis lumaki. So dito yung mga gino-grow out natin. Hindi ko pa ito i-out mga pre. Siguro nasa November. Last week of November ko ito i-out. Ayan. So dito yung napakarami ulit na fry ng ating assorted mollies. So ito yung mga fry collection ko nung nandito pa yung mga mollies na in-out natin nung nakaraan. So dito naman tayo magpakain sa ating breeder. So isang tryo lang ng Silver Koi Guppy. Ayan. So may mga fry na ako doon na nakuha. So ewan ko kung nag-fry sila ulit. So dito yung mga Dumbo Ear Mosaic natin. Ayan. So for sale na to lahat. So magaganda na yung katawan nila. Malalapad na yung mga buntot nila. Ayan. Sa gustong bumili nito, so pwede nyo akong i-PM o di kaya mag-comment down below lang. So within Iloilo lang po, so pwede natin tong ipadala. Napakarami na to mga pre, siguro nasa 70 or 80 pieces na to yung male. Dito marami din mga male. Ayan. So pinapalaki pa natin para maging maganda yung katawan, lumapad pa yung mga buntot nila. Ayan. So, for sale din to. Siguro next month pwede nitong i-out. So, yun mga pre, samahan nyo ako. Pupakain tayo sa iba. Let's go!
So ayun mga pre, dahil pinakain ko rin yung mga grow outs natin na dapat sana yung mga fry lang natin. So magpapakain tayo ulit ng konti lang na fish food. So yung nagdala ko ng PO1, ayan. So si Mrs. nagpapakain sa kanila. So konti-konti lang, parang pandagdag lang sa mga BBS kanina, kasi alam ko kulang na kulang yon, kasi meron tayong mga tubs na napakarami ng grow out at malalaki na rin. So ayun, magpapakain kami ni Mrs. Sasamahan nyo kami, let's go. At yun na nga mga pre, tapos na kaming magpakain sa ating mga guppies at syempre sa ating mga mollies. Ayun. So yun mga pre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood ng mga video ko. So kung ikaw na napadpad o nakapindot lang yung channel ko at nagustuhan mo yung mga video na katulad dito, so pa-click naman po ng subscribe button. Pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videong ginagawa ko. So mga pre, ito lang muna yung ma-update ko sa inyo dito sa breeding area ng Rian Aquatics na accessory, sa ating mga molly breeding area at guppy breeding area. So hanggang sa muli, bye bye!